This is kind of morning of Daddy Park every morning. So, siyang nagbubukas pagkahatid niya sa mga bata. So, it's around 7 o'clock already. So, ayan siya. Nagbukas na siya ng pintuan. Una muna lang niyang binubuksan yan until magkaroon na siya ng time na mailapag niya yung bag niya, maiayos niya yung sarili niya, may open niya yung mga electric fan. So, pagkabukas may customer agad, no? So, ni-review ko yung mga yung mga iba hindi ko na makuha kasi ang hirap mag-review talaga din ng exact time, ang tagal maghintay. So, binigyan ko lang kayo ng mga konting capture ng kanyang morning. Busy talaga siya sa umaga and talagang ginigising niya ako sa umaga then dahil kapag kayong may kailangan siyang itanong sa akin. Pag wala siyang ginagawa, medyo walang customer, naglilinis siya ng ref, tinitingnan niya kung ano yung mga dapat ayusin, mga dapat baguhin, mga 'di ba? Marami siyang customer. Usually mga customer niya, yung mga sa umaga typical na mga sigarilyo, mga kape, mga kung ano-ano. So, ayan. So, yung iba, ini-screenshot ko na lang, guys, kasi ang hirap talagang mag-review. No? So, usually sa umaga, nakaka 2 to 3,000 na siyang benta bago ako dumating. So, thank you, Daddy Park. Good job. Hi, guys. Mami Park is here. So, this is a quick video just to catch up with you, guys. And mag-shoutout tayo. Madalas tayong mag-shoutout. Maganda yan. So, tahimik na ngayon. It's been 11:02 p.m. October 2. So, ang ganda ng sales natin for the past 2 days. I mean, yeah, 2 days. Sabado, Linggo. Lunes po kasi ngayon. Sabado, Linggo, almost, naka 30 plus tayo. And then, Linggo naman ay naka 40 plus tayo na sales. Imagine that. Sold out ang aming mga alak. Sold out. Marami ang nabiling bigas, marami ang nabiling groceries, marami candies, ganyan. So, to God be the glory. So, today, ano ba ang ahente na dumating natin? Yellow lamang, of course. Parang di naman ahente ang yellow. And, syempre, si Ace Ice Cream with 21 boxes na worth of 9,877. Isusunod na natin si Snow Joe. I think order ako bukas. Kasi bukas ako o-order para sa mga Thursday ang delivery niya siguro. Hopefully. Kasi bukas ang dadating ay, hindi ko sure kung si Ready Mar dadating. Tapos dadating si Mighty. Si Mighty, Mighty Camel, ganyan, no? Si 14M dadating, and then si Kuya Joseph dadating. Okay. So, maganda kay Kuya Joseph, pwede ko mag-control muna. Kasi Tuesday lang naman ngayon. So, babalik naman siya ng Friday. And si PMFTC wala naman sa Friday. Sa next Friday pa. So, makokontrol ko and I can priority Mighty. No? May consignment tayo na 7,000 dyan and kakash natin yung iba. Okay? And then, pero may buffer pa ako eh. May buffer pa ako, oh. Ang ganda. Okay. So, yan. Ganyan lang yung buhay ni Mami Park araw-araw. Ang sama ng pakiramdam ko. Umuwi ako kaninang tanghali, natulog ako. And then, nung pagdating ni Ate Ana. So, isa sa masarap na bagay talaga yung si Daddy, napakalaki talaga ng tulong niya. Kasi, hindi talaga ako nangangarag sa umaga. Kasi nga, ang disadvantage lang, kasi nga, dahil sa hindi lahat, although kahit presyohan namin yung iba, hindi lahat, magtatanong pa rin ang Daddy, kaya tatawag. Kasi guys, yung ibang items, hindi naman po pwede namin laging presyohan ng presyohan. Kaya pinipresyohan lang namin yung ready to sell for retail. Bakit? Kasi may bumibili sa amin ng mga wholesale price. So kaya, pag may presyo, hindi po pwede. Kasi yung mga ibang dito, iba ang presyo nila. Mas mataas ng konti ang presyo nila. Kaya kung may presyo na sa items, hindi maganda. So kaya, as much as possible, ang pinipresyohan lang namin ay yung mga pan-display namin. Kasi nga, kami ang nag-a-adjust. No? Kami ang nag-a-adjust dahil nga kay Daddy. Tapos eto, natatawa ko. Lang sa feed ko, sa kasari, sa supertendera yata yung nag-post. May isang relate ba kayo guys na tanong ng presyo, hindi daw kabisado ng asawa. Tanong ng presyo. Ayan, tapos may mga nag-comment na tipo daw mga nasa CR na lang, kinakatok pa kasi yung presyo hindi alam ng mga asawa. Ayan. So, ito yung struggles natin. Kapag ang mga asawa natin ng mga lalaki talaga ay hindi natin talaga laging ini-involve sa ating hanap buhay. No? Dahil dapat hinahanda na natin yung mga ganyang bagay. Why? So, ito ay advices ko sa mga papasok at mag-asawa kayo. No? At ang pasimuno lang ng negosyo ay yung isang asawa. Halimbawa, kung lalaki lang o yung babae lang. So, dahil alam nyo na
ang support system nyo, kung kayo-kayo lang din, so kailangan i-training nyo ang lahat ng tao sa bahay. Kami dito, si Kauri, si Kier, si Daddy, naka-training yan, naka-ano talaga yan, nagpapamiliarize talaga sila. Kasi nga, iisa ang katawan ko, guys. Hindi po, paano kung wala ako, dahil lalong hindi na gagana ang tindahan. Paano kung may sakit si Ate Ana, sumabay ako, o papaano na, iiwan ng tindahan kay Daddy, kay Kier at kay Kauri, paano sila kikilos, hindi nila alam. No, tawag din ng tawag. So, kaya naman, tandaan nyo ngayon pa lang, kapag alam nyo na mai-involve din naman ang member of the family sa pagtitindahan dahil magiging kahalili nyo sila sa inyong hanap buhay, train them, involve them, no? Kasi para sa inyo din naman yan yung negosyo, no? So, sa part ni Daddy Park, tuntua ako kay Daddy Park, kahit may concussion, kahit andun pa rin yung effect talaga ng kanyang traumatic head injury, grabe, ang galing niya talaga, wala akong masabi. Hindi man niya laging kabisado. I-compare nyo naman guys na foreigner si Daddy. Diba? Talagang, wala ako talagang masisay talaga sa kanya when it comes to Tatawag lang siya talaga sa akin kapag alam niya, pagka hindi siya talaga sigurado sa presyo. Pero wag ka, hindi yan naninigarilyo, pero kabisado niyan yung retail ng kanyang mga sigarilyo. Minsan nalilito siya sa presyo sa isang kaha, pero napakadalang mangyari nun. Yelo, ang hiling niya, lahat ang mga ref namin, ang mga namin, inaasikaso niya. Pagdating sa mga bata, sinusundo niya. Ang kanyang mga grabe talaga guys. Hindi ko alam kung ma-review ko kung ma-review ko sakali yung kanyang itsura sa umaga dito. Re-reviewin ko para sa inyo. Papakita ko paano siya magtinda, no? And so yun lang, just a piece of advice na ating kapag yung mga partners natin, isasabak natin. No? Sa part ko talaga, sa totoo lang, napakahirap. Kasi nga, foreigner si Daddy. Good thing na lang guys, na kahit foreigner si Daddy, sa umaga nakakabenta siya talaga, literal. Kasi guys, yung mga tao, nakasanayan na siya. And minsan kahit wala si Daddy dito para na nagkakaha, yung mga tao, parang nasanay ng Englishmatic pag pumunta rito, English magsalita, nakakatuwa. No? Hindi nila na ngayon basta-basta kinatatakutan si Daddy na bilhan. Kasi, minsan kinakausap naman nila ng Tagalog, Malboro nga, 2, 1, nagigets ni Daddy yon. 2, ganyan. Si Daddy kasi may mga words na siya ng mga nagigets niya, pero minsan kaya niya sabihin, minsan naman hindi niya masyadong kayang sabihin. No? Social yung nabubulol siya, kumbaga. So, nakakatuwa lang. Na-share ko lang naman sa inyo, no? So, ayan. Just a piece of advice, no? Na ko lang naman. Kasi hindi naman ako lagi talaga sa sa Facebook and Messenger ngayon, sa totoo lang. Mga importante lang talaga ngayon ang binabasa ko sa Facebook, at sa Messenger, at sa lang naman, nung ako, nag-i-scroll ako kasi meron akong pinapanood, meron akong, basta may hinahanap akong video, ganun. Ayan. And then, mag-shoutout tayo, no? At damhin natin ang mga commentors natin dito. Ayan. So, just as piece of sharing, sana konti lang yung video. Napakadalang kong maggawa ng short video. Pero ganun pa man, kahit mahaba yung mga short videos ko, lalo na kahit mahaba yung mga videos ko, napaka tiyaga na manood ng mga viewers, no, just to learn, lalo na pag learnings. Okay, yan. Hello, Mommy Park. Lagi po akong nanonood sa vlog nyo. Ano naman po ang maipapayo nyo sa kung malapit na store, malaki sa tinda ko, like Dali o Osave. Napakamura po sa kanila ng paninda, like alak at kung ano-ano pa. Mas mura po sila sa palengke. Nagre-retail po sila ng kape at mga condiments. TY po. Eto na, i-vlog ko na to before, na isama ko na to sa vlog. Ang sabi ko, actually, nagbigay pa nga ako ng sample no, ng like Mercury and mga maliliit na butika. No, nagbigay pa nga ako ng sample na merong isang negosyante na may mga branches siya ng butika na mas gusto niyang kumuha ng pwesto malapit sa mga ganitong malalaking pharmacies kasi nga mas maganda yung competition, mas may market. Pero ito, nag-work sa ganoong line of business. However, when it comes to this, sari-sari store ka, ang Dali at Osave ay mga variety items din, na mga parang sari-sari store din, na convenience store, no, na ni-level up. So, ang advice ko dito, no, review, ay magtinda ka ng mga bagay na wala kay Osave at kay Dali. Like mga repack na mga fast-moving products, munggo, ano ba yan, mga kung ano nung mga repack na mga macaronis, no, na you can get na mas mura ang deal at maibabenta mo ng mas mura compare kay Dali and Osave. Kung kaya, hindi naman sa kung kakayanin mo, maging familiar ka sa price nila, no? Di bumisita ka, pumasok ka sa loob, why not, 'di ba?
magbasid-basid ka ng presyo. At kung kaya mo, mas mahal ka lamang ng piso, 2 piso, pinakamalaki na ang 3 piso compared to them. Why? Hindi ko pa rin sinabing makipag-price war ka. Hindi ko rin sinabing tapatan mo ang presyo nila. Kasi hindi mo matatapatan ang presyo nila dahil ito, malalaki ang mga deals nito sa mga manufacturers at saka sa mga distillerias, sa mga companies, no? Malalaki ang deal nito, kaya talagang nakukuha nila ng mababa. And you, as a mini sari-sari store, hindi mo maaano yung ganoon. And so, as much as possible na magagawa mo lang naman na you can higher price ng mga around 1 to 3 pesos, ay okay lang, manatili ka sa presyo mo. No? Tulad ng sabi ko, ang pagpasok sa price war ay hindi basta-basta. Ako, ginagawa ko yun kasi ang kakompetensya ko ay kapwa ko kasari. Hindi ko kapwa, hindi ganito na mga Dali or Osage. Ibang level ito. Hindi tayo dito. So, ang pagpasok sa price war ay depende. Okay? So, don't get me wrong, okay? I hope that I made myself clear when it comes to that. Stick to your price, pero kung kaya mo lang naman na mag-compromise or magsakripisyo ng konting baba, no? Ibig sabihin, mataas ka lang ng konti, mga 1 to 3 pesos compared to them, okay lang yan. Not all the customers can, ang behavior ay gusto pumasok sa mga ganitong pamilihan, no? Not every single customers. So, kahit pa paano, may papasok pa rin sa'yo. And, magtinda ka ng mga bagay na wala sa kanila. No, yung mga wawang katol, mga spray na wawang, mga kung ano-ano na mga items na hindi available sa kanila, na nabibili mo at mahahango mo sa mga palengke, na may mga ganitong tinitinda na mura at matutubuan mo din ng maganda. Pang-akit, ika nga. Tinda ka ng mga disposable products, i-display mo ng maganda sa harap, no? And as much as possible ay maibigay mo ng katamtamang presyo na may kabig ka rin naman sa mga customers. Na sa ganun ay madamay na yung mga ibang bibili ni customer na imbis na pumasok pa sa OSAVE, sa'yo na lahat bilhin. No, I hope for the best for you. Hindi ko ayoko bibigyan kasi kita ng false hope. Baka mabigyan kita ng false hope, no? Sabihan kita na makipagtapatan ka, samantalang mura pa nga sila compare sa palengke, nagre-retail pa sila. So, kapit lang, kasari, no? Habaan ng pise kung kaya, magdasal, laging panatilihin ng good customer service, ayusin ang tindahan para sa magandang display, mas magandang pag-akit, at kung kakayanin na makahanap ka ng mga mas murang makukuhanan mo ng paninda para mas maganda-ganda ang tubo mo, gawin mo. Ayan, no? So, I really hope for the best for you. And I'm praying for you, Sir Glenn. So, yun lang yung masasabi ko talaga kasi hindi natin ito basta-basta mapapantayan itong mga ganitong klase ng mga negosyo ng mga ng mga Dali or OC. Yan. Okay. So, next would be To The Pill 722. Wala naman masyadong mabili sa MM. Halos lahat mabentang items, wala silang pinopost. Parang gusto lang nila makuha yung mga items na hindi mabenta sa tindahan parang ang pinapaubos lang nila. Natitiran nilang stocks. Hindi nag-update sa online inventory nila kaya hindi wais kumuha kung bigas lang ang habol mo sa kanila. So this is one of the things na talagang nilook after ko. Actually ako na-amaze din ako talaga na hanggang ngayon may natatanggap nga akong mga emails and text na gusto mo ba ng 20 per kilo na bigas? Ganyan yung mga dating ng mga text niya, no? Ganyan. Pero hindi ko papatulan nga kasi nga makakakuha ka lang ng ganoon dahil kailangan mag-purchase ka ng 10 to 15,000. Saka ka makakakuha ng 20 pesos per kilo na bigas. So, marketing strategy yan. Marketing promotion yan. No, it's a part of marketing and marketing strategies, no, mga ganyan. However, for me, hindi ko yan pinatulan. Kasi naalala ko dati may nag-comment dyan Try mo kayang umorder sa, alam ko nung may mga medyo Merrimart yung binibidyo ko, sabi niya, try mo kayang mag-order sa sa Merrimart na makita mo dahil sila daw, nagbe-benefit daw sila sa MM dahil nga daw may 20 pesos per kilo na bigas. Ito ang tanong, hanggang kailan, hanggang saan itatagal yung ganyan na strategy, di ba? Kasi ito yan ako, walang problema sa akin yan kung tutuusin. Pwede kong gawin. However, sira ang budget ko. Kasi, mapipilitan ako na umorder ng mga bagay na hindi ko naman kailangang orderin basta-basta ng kahon-kahon dahil nag-a-allocation ako ng budget para lang mahabol ko yung isang sako na 20 pesos per kilo na bigas. Yes, maganda naman ang tutubuin yun. Oo. Pero, di ba, nagkakaroon na nga rin ng mga reviews na nalilimitahan na ang transactions per day. No, nagkakaroon na ng mga pagbabago. Paano pa yung mga price na dahil inflation, no? Hanggang ngayon, inflation pa din, somehow. Tapos,
kukuha ka isang kahon, kailangan isang kahon ang kunin mo. So, basag ang aking andito, ang budget allocation ko. So, I cannot do that. Kung makakakuha naman ako kahit mas mahal dito, makakakuha naman ako ng bigas dito na tutubo ako 5 pesos per kilo and then babawi na lang ako sa volume, ang dali-daling kumuha, nasa palengke lang, pwede naman tumawag para i-deliver lang, na hindi ko kailangan pang bumili ng ibang bagay kundi bigas lang kung bigas dahil may ahent, may magdadala, may magdi-deliver. Dito na lang ako. May choice naman kasi ako, no? May options ako. So, why should I do that? Hindi ako basta nasisilaw sa mga promos and deals kung hindi talaga pasok sa budget ko at pasok sa tina-target ko na tubo or kita. At saka yung convenience, 'di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi lahat ng deals pinapatos ko. I'm always after the good deals and convenience. And syempre, yung freedom, no? So, sa mga magkakaroon in the future, no, wag naman sana na mga ka-MM nila, mga magkaka-MM na magkakaroon ng mga ganyang senaryo na problema, I pray for you na lang, no? But for me, still no talaga ako dyan. Naalala ko nung may nag-comment na try ko daw kaya umorder at para makakuha daw ako ng bigas na ganun nga. Dahil sila daw, yun yung benefit. Kasi daw, parang ang dating daw, pinapasama ako si MM. Sinabi ko nga sa inyo, I have nothing against with all of those online shopping ng mga store items. I am always after sa good deals at tamang pagdedesisyon nyo kung ano ang dapat nyong gawin, kung ano ang sa tingin nyo ay makapagninilay kayo, magkakaroon kayo ng delay para bago kayo magdesisyon at ipasok sa kompromiso ang sarili nyo. Yun ang sinasabi ko, no? Kasi kahit naman anong sabihin ko, kung gusto nyo talaga, dinesisyonan nyo na, wala akong magagawa doon, no? It's your life, it's your business. For me, binibigyan ko kayo ng pagkakataong makapag-isip na baka mamaya na-overwhelm lang, no? So, ayan. So, kung hindi nyo na-appreciate yung concern ko sa inyong mga kasari na iba, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. Ellen Pilar, good morning, Mami Park. Kaya lagi po kayong binibless ni Lord, mabait kayo. Ha? Hindi naman. Walang hiya nga ako eh. Ayan, di kayo maramo. Thanks po. Lagi kong kasama sa shoutout. God bless po. Love you. Love you too. Every person na nagko-comment sa ano ko, pagka sinasabihan ako ng I love you, sobra akong natatouch talaga. Importante sa akin yan. Yung mga ganyang words, no? Yan ang mga keywords. I love you, sorry, welcome, thank you. Importante sa akin yung mga yan. Ang busy mo, Mami Park. Malakas ang tindahan mo. Congratulations. Thank you din po. Alam ko may nabasa akong comment, Ma'am Helen Bosio, na ikaw ay meron ng 3 tindahan. Thinking na dati ang tindahan lang ni Ma'am Helen Bosio ay nasa labas ng terrace niya tapos bintana, parang ganon. Pero ngayon 3 na. Hindi ko alam ang history kung ano nangyari at asensado na ang ating Ma'am Helen Bosio, no? So, nagbablog din si Ma'am Helen. So, guys, kung kayo, puntahan nyo yung kanyang channel. Wala pa kasi ako talagang time, ano. So, congratulations sa ating lahat, no, Ma'am Helen Bosio. Lahat tayo, after ng pandemic, meron na tayong blessings na natanggap sa Diyos, no. So, ipagpasalamat natin to araw-araw. We should always be grateful for everything na nangyayari sa atin. Okay. Rakitera Vlog 05. Bait talaga ni Mami Park. Ako nga rin po, yung katabing tindahan ko po dito, minsan sinasabay ko pagbibili ako ng sigarilyo. Pero nakakalungkot po, yung nagdi-deliver po ng soft drinks una, nakukuhanan niya ako order, pero nung mga nakaraan hanggang ngayon hindi man lang nagtatanong sa akin, nilalagpasan na ako. Hindi ko po alam problema. Pero feeling ko yung kasari ko po dito na may galit po ata sa akin. Sabihan ba naman akong magsarado ka na, mag-abroad ka na lang ulit, o kaya umuwi ka na lang sa inyo, doon ka magtindahan. Tapos pag magkakasalubong kami na may dala akong pinamili, ang sama ng tingin niya. Parang ako pa ang nahihiya. Ako po ang nahihiya. Mas una po kasi siyang nagtindahan dito sa akin, pero magkabilang kanto naman po kami. So ito ang isa sa pinaka-hateful ugali na ayaw ko sa isang kasari, no? So dito sa mga subscribers and viewers ko, na kung kayo, ganito yung ugali nyo, yung katulad ng ginawa kay Ma'am Rakitera Vlogs, kung ganito kayong kasari klase, nasasabihan nyo to the point ng mga ganitong salita, ang kapwa nyo kasari, tumigil na kayong manood sa akin. And also, mag-unsubscribe na kayo. Ngayon pa lang sasabihan ko na kayo. Kasi I don't welcome bad kasari here. No, I welcome open-minded people. No, just in case lang na kung meron, kung kayo sa tingin nyo from the past naging ganyan kayo, ganyan, no. Pero kung nagbago naman kayo, welcome na welcome kayo dito. Kasi ito yung pinakaayaw ko sa. Nasasaktan ako na ito viewers natin to, no, subscribers si Ma'am Rakitera, na experience niya yan. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yung mga ganyan salita para sasabihin mo sa kapwa mo? Lalo na't parehas kayong nagnenegosyo, no?
walang makakaintindi sa kapwa kasari, kundi kapwa kasari din. Hindi lahat ng customer maiintindihan ka. Ang makakaintindi sa iyo ay ang kapwa mo kasari, kapwa mo katindera, no? So that is why you have no right. You have no any right na magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, lalo't walang ginagawa sa iyo, no? At lalo kung before naman ay may nagawa sa iyo, halimbawa, no, na mabuti, di ba? So for me, ito yung pinakaayaw ko sa lahat. Yung lalo na yung mga hindi lumalaban ng patas, yung naninira, ganyan. Alam niyo, na-experience ko din yan dito nung bago-bago ako dito. Honestly speaking, nung bago ako dito, talagang naging maugong ako dito sa buong Willow Bend. And talagang everybody saying na hindi yan tatagal. Tingnan nyo, 3 months lang, sarado yan. After 3 months, nag-extend pa ako. Yung gumawa ng mga shelves ko, sabi nga niya, ang dami nga pinag-uusapan ka nga dito na, si Madam Park, hindi yata naintindihan ni Madam Park na baka nag-aaksay lang daw ako ng pera dito kasi wala daw tumagal talaga mismo dito sa pwesto na to ng mga nagtindahan, dami daw nag-attempt dito. Ako lang daw yung naglabas ng puhunan talaga dito, tapos nagpapalaki, tapos nag-extend pa. Baka daw mamaya pagsisihan ko sa huli. Yun yung sabi ni tatay na landlord ko ngayon sa bahay namin, na yung gumawa ng mga shelves ko. No, sabi ko, sawari tayo, oo, pero grabe, no? Galing mo. Napagtagumpayan mo. Yan ang mga usap-usapan dito ng mga una-una talaga na hindi ka tatagal dito. Even yung mga customer ko talaga. Mami Park, no? Ang galing, ano? Biro mo, tumagal ka na rin dito. Ilang buwan ka na dito. Kasi usually dito talaga 2 buwan, 3 buwan lang yung mga umuupa dito. Talagang sarado talaga sila. Lugi. Wala talagang walang bawi. No? Labas na. Wala pang bawi. Sabi ko, paano nangyari yun? Ang ganda-ganda ng pwesto. No? So, ano ang problema? Kahit konti puhunan mo, makakapagpa-rolling ka. Nasa maganda ka ng pwesto Ano ang problema doon? Wala kang good customer service. Wala kang pakikisama. Hindi kailangan makisama na magpapautang ka, to the point na magtutulong ka ng tutulong, uhuhutotan ka ng utang dito. Hindi to the point na gano'n. Kasi hindi ko naman ginawa dito yan But, the business work out. Why? Kasi customer service. No? Yun. Naranasan ko din yan, guys. Pinag-usapan ako dito hanggang Lumina. 2 subdivision na to. Kilalang kilala ako. Dumadagunot ang aking pangalan sa kahit kanino mo dito sa Willow Bend. Feeling ko wala sa Lumina at sa Willow Bend na hindi nakakakilala ng pangalan ko Madalang ang hindi ako kilala dito sa Willow Bend and Lumina subdivision. And so, syempre, meron ako mahigpit din na katapatan ng lakas that time at kasagsagan na ako ay nagiging okay na, nagle-level up. Nakakarinig talaga ako ng salita. At hindi naririnig, pero nalalaman ko talaga. At dahil kasi consistent na nanggagaling sa mga iba't ibang klase ng customer na bumibili sa akin dito. So ang balita hindi ko kailangang makichismis at magtanong. Ang balita ay nakararating sa akin ng kusa. Bumibili sa akin, nagkikwento sa akin. At nagugulat sila. Kaya mo siya. Okay lang yun. Mahalaga, maganda pa rin ako. Yun lang, gagano kung pabiro pa yung sasabi ko, okay lang yun. Ganun talaga, syempre, hindi ko naman siya masisisi dahil nasasaktan siya, dahil nag-i-exist ako. Syempre, nahati ang benta, nahati ang customer. So, intindihin na lang natin. No? Ganon. Pero yung iba nagre-react, dapat hindi siya ganon, dapat ganito, ganyan. Ikaw nga, Mami Park, bakit ganon? Ikaw, Mami Park, hindi ka nagsasalita sa amin kapag kahit saan namin gustong bumili. Abay, natural, hindi ko naman pera ang pinambibili nyo. Kahit karapatan nyo yan, pinaghirapan nyo, karapatan nyo, kahit saan nyo ibili yan, kahit saan nyo ibili ng alak yan, ibili ng bigas yan. Kung saan sa tingin nyo komportable kayo, namumurahan kayo. Dahil kapag ito na presyo ko, hindi ko po pwedeng i-compromise. Pagka nag-request kayo na Mami Park, baka kaya kang mas mamurahan mo to. Kasi ikaw ang pinakamahal ng ganitong items, ganyan. O sige, titingnan ko. Kung may makukuhanan tayo ng mas mura, magbababa ako, hintayin nyo. Pero habang wala pa, ito pa rin ang presyo ko. Guys, naintindihan nila yun. Tutuwa talaga sila. Napakasarap talaga. So, ano ang pinupunto ko dito, guys? Focus to your customer, not to your competitors. Sweet revenge ang tawag dyan. Na kung gusto mong makagante nang hindi mo kailangan magsalita ng hindi maganda, pabalik sa mga nagsalita sa iyo na kapwa mo kasaring ganyan, Ma'am Rakitera, go for the sweet revenge. Safe na safe. Mas galingan mo, mas igihan mo, mas mag-focus ka sa customer, mas i-provide mo ang mga kailangan ng mga customer. Dahil yan ang pinaka-sweetest revenge na pwede mong magawa. Nang lalong magniknik sa galit yung mga yan, bahala sila sa buhay nila. Kasi hindi ka naman nila pwedeng pakialaman kung anong gusto mong gawin. They have no right to say anything to you kung ano ang gagawin mo. No? Dahil
yung mga nagsasalita ng, that's not nice, yung ganyan magsasalita ng, magsarado ka na, mag-upload ka. Ako, ewan ko ha, pag sa akin, hatarang sinabi yan ha, hindi ko alam kung masasagot ko yan. Depende din siguro, no? Kasi, you have no right to tell me what to do, no? Sino ka? Diba? Kung gusto mo akong magtinda, sustentuhan mo ako, bigyan mo akong pera. Hindi ako magtitinda, wala kang kalaban, okay lang. But as long as you cannot do anything about me at you cannot help me sa buhay ko, wala kang karapatang magsalita kung anong dapat kong gawin. Dahil lalo na't pag lumalaban ka ng patas, di ba? So, Ma'am Rakitera, ganyan. As long as hindi below the belt, hayaan mo. Go for the sweet revenge. Sweetest revenge, ika nga. Yung mga ganon, no? Diyan sila mas lalong masusora. Ako, ganun na lang ginawa ko no? Dami mo sinasabing di maganda sa akin, ha? Kutakot-takot, akala mo di nakakarating sa akin, ha? Sorry ka. Mas magiging mabuting tindera ako. Mas magiging mabuting tao ako compare sa iyo. Balik naman ang blessing. Good karma. Kasi hindi ako gumagante. Bahala ka dyan. Maggatngat ka dyan. Magsalita ka dyan. Mainis ka dyan. Kahit anong gawin mo. Ha? Basta ako, focus ako kung paano ko mapiplease ang mga customer na hindi ako talo sa hanap buhay ko. Ganun lang kasimple. Okay? So, yan. So, for the last is Grace de los Santos, 918, heart. And syempre, si Mama Lonzi, na sabi pagaling daw ako. Opo, magpapagaling ang mami. Thank you, Mama Lonzi. And Ricky Añuevo, sipag diskarte at asahan talagang kikita ng maganda. God bless, Mami Pai. So, ayan, thank you everybody sa ating napakasimpleng vlog. Thank you everyone. Thank you. Road to 13K subscribers tayo, guys. Ilan na lang ba ang ating kailangan subscribers? Ayan. 12,991 as of now. May mag-unsubscribe pa na kung may mga kasari tayong masasama ugali at nang aaway ng kanilang kapwa kasari, pina-unsubscribe ko na, mag-unsubscribe na kayo kasi ayokong maging ayokong katulad ng ginawa kay Ma'am Rakitera na inaaway ng kanyang kapwa kasari. Pagka kayo nang aaway ng kapwa kasari niyo, huwag na kayong manood sa akin, utang na loob ha. Mag-unsubscribe na kayo pag nang aaway kayo ha. Sweet revenge ang pinakamagandang gawin. Okay? Ayan. So 12,999 subscriber na lang tayo ay officially 13 subscribers. Lang naman So, paano? See you next time. Bye! Mwah.